we were parang concerned na parang ba't ang isang empleyado hindi ito appointed politically sa DOH ay biglang nawalan ng trabaho. Career official, mga career kumbaga. officials, sinasabi po rito ay ang isa sa mga naging mukha po ng pandemya nung panahon na kailangan natin ng kalma, no? Si Yusek Vergere. Ang latest dyan, ay nagkaroon na ng Yusek na bago. Yes. Eto, kinumpirma kanina na meron na nga tayong bagong undersecretary sa katauhan ni Randy Bacolor Escolango. Yeah, so siya yung si attorney yan, Yusek. si attorney. Yan. Okay, so yan po yung update dyan, pero hanggang ngayon, kahit may mga update na ganyan, parang malabo pa yung kung paano nangyari na ang mga official na considered as career officials ay biglang nawala ng... kasi ang tanda ko po, before natin i-welcome yung guest natin, sinabi ko nga to kagabi, na meron akong kilala na mga kino-cover ko sa DOH, na may mga posisyon sila dati, minsan Yusek or ASEC pa sila. Nagpalit ng administrasyon, hindi naman sila nawala doon kasi career sila. They're just, reassigned somewhere. Yes. Hindi yung tarang tanggal ka talaga doon. Pero nasa loob pa rin ng DOH. Nasa loob pa rin ng DOH. So, ano ba talaga nangyayari? So, makakausap po natin ngayong gabi si Dr. Tony Lecho, na dati pong DOH Special Advisor. Saka, syempre, advocacy talaga ni Doc Tony yung ang mga health issues. Welcome ulit sa STL, Doc Tony. Doc. Good evening. Ay, magandang gabi sa inyo. Sa lahat na nakikinig. Yes. Yeah, that's a big story right now. Oo, alam mo, Doc Tony, huli natin nakita si Yusek Vergere nung tayo nagpunta ng UST, di ba? Kasabay natin sa isang event doon. Akala natin, secured sila sa posisyon doon. Pero ang huli kong update, kaya ako nakausap si Doc Tony kanina sa chat, dahil nga merong mga anonymous na mga health workers na within that system, ang nagpapakita ng kanilang disgusto at hindi pagkagusto sa naganap. Ano ba ang napupulsohan nyo rito, Doc Tony? Well, ang unang-una, yung dalawa, in fairness to the Malacanang, retirable, si Yusek Bravo and si Yusek Kenneth Ronquillo. Kasi I think yung kanilang edad for retirement andun na. Pero si Yusek Rosario Vergere, 56 years old, hindi pa siya retirable kasi hanggang edad 65 eh. And kung maalala natin, ang unang pronouncement ni Secretary Herbosa, siya ang magiging Yusek of all Yusek dati. Yeah. And then suddenly, nawala siya sa picture and was transferred to another region, and then eventually nawala sa limelight. In fact, ang nasa limelight is si ASEC Albert Domingo, Undersecretary si Yusek Rosario Vergere, at saka in acting capacity yan during the time of the pandemic. Siya yung, kumbaga, yung tinatawag nating timon. Every 4 o'clock siya yung nag-update sa atin. And then, of course, nung hindi pa nakakapili si President Marcos for a time, matagal-tagal din na 1 year din siyang OIT na secretary, bilang Secretary of Health. And then Secretary Ted Herbosa. So, ang comment ko dyan, 3 bagay. 1, doon sa dalawa, okay. Kaya lang, doon kay Yusek Vergere, protected kasi siya ng CESO, yung Career Executive Officer. At yan ay ino-honor ang Civil Service Commission. Yeah. And then, number 2, bilang senior, si Rosario Vergere, at saka from the ranks, yung institutional memory, importante, lalo na ngayon, ang daming issues sa PhilHealth, yung PhilHealth funding, yung transfer fund, yung zero subsidy, yung zero balance billing, yung maraming mga problema dyan na kailangan dyan ng senior official. So, yun lang ang medyo umalma, yung mga sa Viber group, yung mga retired employees ng DOH. A former Secretary of Health just sent me a text message na yung mga tenured, para nawawalan na ng gana kasi you can just be
removed from the office. At ang hindi maganda, ayun, ang non-MD na naman ang napili, Department of Health ito. Not we're saying that the current USEC hindi competent. Nakita natin ang kanyang profile. USEC pala siya, and then CPA lawyer. Kaya lang, siyempre, kung si Rosario Vergere pagpipilian natin, siguro hindi dapat siya ipalit kasi mas kailangan natin ngayon yung katulad ni Rosario Vergere na during the time of crisis, nakapag-responde. Lalo na ngayon, in time of crisis din ang PhilHealth natin, ang DOH. So, yan ang number 1. No? Number 2, yung institutional memory. At number 3, decimated and demoralized yung ranks ng Department of Health. Considering ang dami nilang sinasagot ngayon, and then may pupunta and learning curve ni Attorney Randy, medyo matagal-tagal yan, 6 months yan. Kasi ako nagtrabaho ko sa PhilHealth dati. And then, ang tagal ho ng ng learning curve mo, lalo na manggagaling ka sa ibang departamento and then suddenly, non-medical siya, CPA lawyer, that will be a problem. So, Dr. Tony, dama ba doon sa mga group chat na yon yung demoralization na inyong sinasabi? Yes, I can confirm that kasi isang former secretary ang nag-text sa akin at ang iba naman ay mga dating mga DOH friends natin. So may demoralization ngayon regarding this. Tapos meron pang bumanderang alleged ombudsman case, Secretary Herbosa. So talagang patong-patong tong problema nila. At kanina napakinig ko din ang private hospital association, si Dr. Degrano. Nahihirapan sila sa implementation ng zero balance bidding. So these are things that you have to take into consideration regarding the EXECOM ng Department of Health. All the more na you need a senior officer to be part of the MANCOM ng Department of Health.